Mapagpalang araw po sa inyong lahat, ano? Minsan pa, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po ngayon ay mag-aaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus ayon sa nakasulat sa Biblia. Ang ginagamit po nating Biblia, ito, ang dala ko po, manipis, Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. At si Tatay Ogos naman, ito po kanyang ginagamit, makapal. Pero ganun din po, ano? Magandang Balita Biblia din po ito, ano? Yan. Si Tatay Ogos, siya po ay nagbabasa. Ako po ay naghahanap ng chapter and verse ng Biblia, ano po? Kaya bago tayo papalaot sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ay atin muna pong awitin ang Kay buti-buti mo, Panginoon. Okay? 1, 2, 3. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaaway mawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaaway mawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Purihin ka, Panginoon Diyos, aming Ama, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng Ebanghelyo. Buksan mo po ang puso at isip ng bawat isa upang amin pong paginabangan ang iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Praise God. Okay, Tatay Ogos. Ito po, nandito po kami sa Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Dito po sa permanent housing, ano po, kung tawagin nila, sa Smoky Mountain. Tinatawag pa nilang Smoky Mountain. Kasi po, yung basura nung araw itinambak, naging bundok na basura at nasusunog yon. Ting mahal na harawan po, kasi yung basura pag naipon nagpuproduce ng gas, kaya po umusok, ano? 921. Kaya yan, kaya tinagurian nilang Smoky Mountain ng mga foreigner na Amerikano. Ang nagpangalan po ay Amerikano. Yan, nang sila po yung mapakadako dito sa dako ng Balot, Tondo, Manila. Yan. Ito po, nasa tahanan tayo ni Tatay Ogos at Nanay Clarita Garan. Ito po. Kaya nasa loob kami ng bahay kasi po, nagbabadya yung ulan. Pumapatak-patak kanina. Bagamat meron siya kaming lugar doon sa labas. Kaya nanigurado na po si Tatay Ogos, baka biglang umulan nga naman ng malakas, mabalisa kami. Mas magandang dito na lang kami sa loob mismo ng tahanan nila. Kung bigla man pumumulan, at least hindi kami mababalisa o tatakbo. Ano po? Yan.
Kasama po yung mga hapo, ano? Yan, ayun po yung isang hapo. Yan. O sige, Tatay Ogos. Babasahin po natin yung salita ni Apostol Santiago. Dito na lang si Rico siya. Sa Santiago, dito po tignan natin ang kasulatan, chapter 2 ng Santiago. Yan. Basahin po natin dito sa Tika. Mga mo. Santiago chapter 2. Ay. Manahimik ka yun. Manahimik ka. Sa chapter 2 verse 26. Yun, isa lang Tatay Ogos. Sa Santiago chapter 2 verse 26. Dito po ang paliwanag ni Santiago ay tungkol sa taho. Manahimik ka. Dalawang karakter ng tao ang tinutukoy ni Santiago rito. Yung una, Mga mo pa naman. yung una Kami na ni na kapag walang kaluluwa, ang nakalagay kasi po rito kaluluwa, no? Ay espiritu pala, kaluluwa. Malapit na kasi yung kaluluwa, yung araw ng kaluluwa. Sa 1 ng Nobyembre, All Souls Day, ano? Okay. Espiritu po wala. Yang isang tao, sabi ni Santiago, na walang espiritu ay Dito lumabas ka. ang nakalagay, May nakikinig di ba? Kumain. patay. Nakakita na po ba kayong bangkay? Nakaburol, nilalamayan, o yung kayang sa puninarya, yung sa puninarya na nililinis ng yung ano bang tawag doon? Yung sa puninarya, yung naglilinis ng bangkay. Kasi nung araw po, meron akong nakakwentuhan na isang Muslim. Yung Muslim pong yon, asawa naman ng bali pamangkin ko. Nalaman ko sa kanya, yung mga Muslim pala, pag namatay, sabi niya, ay pinatatay pa yung bangkay. So, sabi ko, paano makakatay yon? Yung pala, itutulak yung tiyan, parang babae na buntis, mga anak. Ano? Itutulak pala yung tiyan. Ngayon, lalabas yung tahi niya. Talagang hindi lang siya pinaliliguan na para luminis siya. Ultimo yung tahi, yung laman ng loob. Hindi nila inoopera, kundi itinutulak po yung tiyan at lumalabas yung dumi ng taho. Ano, doon ko lang nalaman, ganun pala ang kanilang tradisyon, ang mga kamusliman, ano. Yan. Pero isang Tiago, iba po yung tinuturo niya. Nakalagay lang, walang espiritu, sabi niya, Isa pa. ay patay. At yung kabila naman, tao rin, inalintulad doon na walang pananampalataya, ay walang pinagkaiba sa isang taong bangkay o patay na. Tandaan niyo po yung unang karakter, tao, na walang espiritu, ay patay. Ito yung mga binuburol, nililibing. Yung isang karakter naman, tao na walang pananampalataya, wala siyang pinagkaiba doon sa bangkay. Pero yung isang karakter naman, yung number 2, hindi siya patay, buhay siya, gumagalaw siya. Pero, ang sabi ni Santiago, patay na rin yun. Okay? Parang zombies. Okay? Si Tatay Ogos pa magbabasa. No? Kumbaga, ang tawag niya,
Pinapaliwanag ko lang po, ano? Yan. Pero babasahin niya po sa Biblia. Oh, Babasahin po. sige, yan. Basahin mo, Tatay Ogos. Patay ang katawan, walang espiritu. Ngayon din naman, patay ang pananampalataya na walang kasamang gawa. Ayun. Yung pananampalataya, kaya nagiging totoo yung pananampalataya ng tao sa Diyos, may kalakip na gawa. Yung pagsunod ba? Oh. Kasi kung sasabihin mo lang, ay ako meron akong pananampalataya. Ganun lang. Hindi magiging makatotohanan yung pananampalataya mo kung wala kang ginagawa. Ano po? Mamaya maligo tayo. Kaya mag-ingat tayo. Dito may konting paghihingat tayo rito. Mamaya bubukas. Kapag ang tao po, Ha? halimbawa, aalukin mo sila ng Bible study. Ano sabi ng tao? Ay, hindi ko na kailangan yan. Meron akong reliyon. Oh. Ibig lang sabihin, meron silang pananampalataya. Ang tanong ganito, yung pananampalataya nila, sinasangayunan ng kasulatan. Baka meron kang ang pananampalataya pero taliwas naman ang ginagawa mo. Kasi ganito, pag sinabi na nananampalataya ka kay Jesus, kailangan yung batas ni Jesus ang ginagawa mo. Halimbawa, bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Tatay Ogos, yung tungkol sa panalangin, ano? Sa 1:16 po, ipakikita natin dito yung diferensya. Tungkol sa pananampalataya, ano? Si Jesus naman ang nagtuturo dito. Sa 16:23 ng 1, meron binanggit si Jesus dito. At ating ikumpara sa maraming mga taong reliyoso. Yung bang pagiging reliyoso nila ay sinasangayunan ng kasulatan. Kailangan po yung ginagawa natin pananampalataya ayon po sa nakasulat sa Biblia. Hindi po pwede nyo sabihin, ay ako naman may pananampalataya eh. Pero taliwas naman yung ginagawa mo. Eto, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. By the way, ako nga po palang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, no? Kayo pong mga nanonood at nakikinig ng aking munting video, sana kung mahari lang po, i-share nyo nang i-share ito sa inyong mga kaibigan. Kasi walang halong panluloko. Unang-unang tagabasa ko, tignan nyo po. 1:16 po. 23. Yan, si Tatay Ogos. 1:23. 16:23 po. Sa edad niyang yan, lolokohin pa kayo niyan. Ang edad niya is 80. Kita nyo? O Tatay Ogos, nakakuha na ba kayo ng ayuda? Nakabigyan kami ka ayuda. Kaso lang, Ako ba sa Indo? Bakit? Nagkagulo ang pangalan ko. sa gitna, ay sinabi ko sa kanila, Naging dalawang apelido ko, Pastor. Bilyapak, Garan. Oh. Tapos si Clarita, Dilyong Garan. Isa lang daw Oh, yun. isang tao pero dalawang pangalan. Opo. Sabi nga sa akin, nagpunta ko yung ano doon. nyo, barangay ID. Ay, yung papel na Yung ID, hindi nyo ID, pinakita. pinakita ko doon. Oo. Nasa kamo sa Titi Hulo. Nagpunta pa ako sa Sitor sa Oscar. Oo. Nagpasalamat din ako sa Panginoon. Kasama ko yung anak ko. Dahil, okay. Ang babait na Oo. pagharap sa amin. Kung wala tayong ganyan ng pananampalataya, o panalangin, Yan. naku, ayaw ko lang po ang babait sila na kaso yung mga matanda tatay, wala pong kasama. Oo. Kasama ko po yung anak ko po, yung bunso. So, sa madalit salita, nareglo. Narinig din naman ganyan. Ayan. May kung kayo. Yan ang Kaya maganda. sabi ko doon sa loob mismo sa loob, salamat po Panginoon. At dinidig mo yung panalangin ko. Amen, amen. Kaya ganun din, pagdating namin dito, nakaraos ng pag-uwi ko, nakaraos din nagpapasama ng walang man. Ganyan.
Kaya lagi po tayong tumatawag sa Kanya. Dahil gabi-gabi, dahil wala tayong ibang asahan kundi sa Kanya. Amen. Amen. Sabi ko po. Totoo yan, sinabi ko. Ilang bis akong, kahit ilang bis ka ng maraming kasalanan, basta nakapatatawan. Tama po yan. Okay. Sige, balik na tayo, Tatay Ogos. Pag-ibasa mo na ngayon. Na konting patutuho lang ni Tatay Ogos sa gawa ng Diyos. Gawa ng Diyos yun. Hindi gawa niya yun. Kasi naniniwala siya sa Diyos. Amen. Hindi po ba? Ayan. Okay. 1:16-23. Pagkikita natin dyan yung diferensya. Wala tayong sinasaktan, sinasagasa ng anumang klaseng reliyon. Ang gusto ko lang makita sa inyo rito, yung ba sinasampalatayanan nyo, sinasangayunan ng Biblia. Yun ang importante po, ano? Kailangan biblical teaching ang tawag dyan. Okay, Tatay Ogos, pag-ibasa. 1 Kapitulo 16, 23, by 22 o 23? 23 po. 23. Yung isang lang. Sa araw na yun, hindi na ninyo kailangan humingi sa akin. Pagkatandaan nyo, anuman hingin nyo sa Ama, sa akin, pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Ayan. Maliwanag po ang turo ni Jesus. Ano man ang hingin natin sa Ama. Sa Diyos ang tinutukoy ni Jesus yung Diyos Ama sa langit. Sa aking pangalan, sabi niya. Sa aking pangalan. Hindi po sinabi ni Jesus pag lalapit ka sa Diyos, mananalangin ka, gagamit ka pa ng pangalan ng mga santo at mga santa. Yun ang ibig ko sabihin. Meron ka nga paniniwala, meron ka nga pananampalataya kay Jesus, pero ano ang ginagawa mo? Imbis na gamitin mo yung batas ni Jesus, ang sinusunod mo, yung batas ng tao. Nananalangin ka, tumatawag ka, halimbawa, piloto ka. Sino tatawagan mong Diyos ng piloto? Si Saint Christopher. Yun ang santo ng mga piloto. Magsasaka ka, ang tatawagin mo si San Isidro. Walang ganon. Pag sinabi mo naman, laging saklolo, ang gagawin mo naman, tatawagin mo naman si Mama Mary, na tinatawag na lagi saklolo. Wala pong ganon sa Biblia. Ang sabi ni Jesus, Tatay Ogos, ulitin mo nga kung gaano kaganda yung sinabi ni Jesus, yung turo niya sa atin pagdating sa panalangin. Sa 23 po. Sa araw na yon, hindi na ninyo kailangan humingi sa akin. Pagkatandaan nyo, anuman hingin nyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Napakaliwanag. Sa aking pangalan, sabi ng Panginoong Yesus. Hindi niya sinabing sa pangalan ni ganyan. Wala po. Sa aking pangalan. Kaya, yung taong may pananampalataya, kapag sinabi mong may pananampalataya ka kay Jesus, kailangan kung ano yung batas ni Jesus, yung sinabi ni Jesus, yun ang ipamumuhay mo, kaibigan. At sa panalangin, yun ang susundin mo. Sabi niya, gamitin mo ang aking pangalan kapag umiingi ka sa Diyos ng iyong gusto. Mahirap po bang unawahin yung sinabi ni Jesus? Parang ganito, may sakit yung anak mo. Panginoon Diyos, pagalingin mo po itong aking anak sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun po. Pero kung sasabihin mo, Panginoon Diyos, pagalingin mo po yung anak ko sa pangalan ni Santa Maria, pangalan ni Pio, pangalan ni San Pedro, hindi na po. Ang biblical na yan. Lumalabas ka na sa katuruan. Kaya ang tawag ni Santiago dyan ay hindi totoo ang iyong pananampalataya. Kumbaga, yung pananampalataya mo ngayon,
Walang pinagkaiba doon sa bangkay na nilalamay. Para lang maintindihan nyo po, ano? Wala po tayong personalan dito. Wala tayong sinisirang reliyon o sinasaktan. Kundi ang ginagawa lang po natin, kung ano po yung nakasulat, yan lang po ang ating tinatalakay. Ano po, huwag kayong magalit, ano? Actually, marami na rin galit sa akin. Pero, sa biyaya ng Diyos, hanggang ngayon, eto pa rin ako. Oh, anong sabi nila nun? Sabi nung isa, pag nakita kita, babariling kita. Oh, kita nyo, babarilin ako. May reliyon yun, pero babarilin ako. Sabi ng isa naman, ikaw kalbo, pag nakita ka namin, susunugin ka namin. O, kita nyo po. May reliyon din yun, pero nagsusunog sila. Susunugin daw ako. Yan ang sagot ko sa kanila. Kung sa kayo nakatira, sabihin nyo at pupuntahan ko na lang kayo. O. Pero ayaw nila sabihin kung saan sila nakatira. Takot din pala sila. Kanya lang sa social media, walang takot. Kanya lang kung gusto kong i-demanda yon, pwede yun. Libel. Meron akong ebidensya, social media. Pero hindi ko na po pag-aaksayahan ng panahon yun. Total, wala naman nananakit talaga sa akin. Bakit? Lagi ko po sinasabi, pag galit kayo sa akin, hindi kayo galit sa akin. Ang kinagagalitan ninyo ang Diyos. Bakit? Salita ng Diyos ang dinadala ko, nagagalit kayo sa akin. Naalala ko pa noon. Nung araw po, meron akong pinupuntang isang bahay. Yung lalaki lang yun nandun, yung asawa lalaki. Nung dumating yung asawang babae, naging naging matapang. Nagbago ang ugali. Dinuduro-duro akong ganun. Sabi niya, huwag ka nang pupunta rito. Galit yung asawang babae. Pinagtulungan ako. Kita nyo po. Nasa loob ng bahay, wala akong ginagawa kundi mag-Bible study lang. Pero hindi nila nagustuhan yung araw. Kaya nagalit. Huwag po kayong magagalit. Kasi pag ang salita ng Diyos ang dala ko, pagagalitan nyo ako, edi ang Diyos ang pinagagalitan nyo. Yung salita, doon kayo galit eh. Hindi ko po salita, yung binabasa ko lang. Salita ni Jesus yun. Ano ba? Okay. Ngayon, ba't tayo napunta dyan? Tandaan ninyo, yung pananampalataya po natin, napakahalaga. Mahirap ka man o mayaman, bata ka man o matanda, ano man ang kalagayan mo sa buhay, isa lang ang hahanapin ni Jesus, yung pananampalataya mo. Tatayo Gos, Lucas 18:8. Pag-ibasa nyo po yung sinabi ng Panginoong Yesus. Sabi ni Jesus, doon sa talatang babasahin, siya babalik. Lucas 18:8. At ang kanyang hahanapin sa atin, hindi na niya tayo hahanapan ng kayamanan. Kaya yung mga tao na mahilig magpayaman, wala yan. Oo, mayaman ka nga. Ano yan? Sabi nga ng mga sabi nga ng mga marites at saka maritos, di mo naman madadala yan eh pagkamatay mo. Totoo yan. Sabi nga ni Pablo, ubad kang dumating dito sa mundo at ubad ka ring aalis dito sa mundo. Di ba totoo yan? Nakakita na po ba kayong patay na merong 100 sa kamay? Yung nilalagay ng pera, 100. Tapos kinukuha yon, ginagawang pampaswerte sa sugal. Yung iba naman, talagang naglalagay sila ng pera. Wala, mabubulok lang yung pera na yun pag kinain na nanguhod ang katawan ng tao. Kaya swerte po pag inukay yung bangkay at yung pera buho pa. Kanya lang ang tanong, uso pa ba yung pera noon? Uso pa ba? Baka hindi na. Sige, pag-ibasa mo Tatay Yogos, ano? 16. 18:8 po. Ng Lucas. Yan. Wala.
Kaya yung pananampalataya, lagi ko po sinasabi yan, kahit saan. Na ano yun ang aso? Ingatan nyo po Ano na yung aso? ang pananampalataya ninyo kasi pwedeng mawala yan, pwedeng nakawin ni Satanas yan. Kasi po si Satanas walang ginawa kundi magnakaw. Yung gusto yun. Ang unang nanakawin ni Satanas yung pananampalataya ng tao. Pag nawala yung pananampalataya ng tao, yun na, madidemonyo na yan. Saan? Pag nakuha niya yung pananampalataya mo, iiwalay ka na ngayon sa Diyos at papanig ka na ngayon kay Satanas. Kahit tayo mo kay Satanas, ang totoo niyan, sa kanya ka na. Mahulog ka, ha? No? Sa kanya ka na. Yan. Tatayo, gusto pag-ibasa mo yung 18:8. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbalik ng anak ng tao, may darat ng pakaya siyang mga taong may pananampalataya. Ayun. Malaking tanong. Sabi ni Jesus, may dadat ng kayasya ng mga tao may pananampalataya. Tao po ang tinukoy niya, hindi hayop. Tayo yun. Bata man, matanda. Kailangan po, bata pa lang, maturuan na po tayo. Tandaan nyo po yan. Sapagkat pagdating ng araw, magsusulit tayo sa saan? Sa korte ng Diyos doon sa langit. Lahat po tayo. Gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng masama. Aarap tayong pare-pareho. Yung mabuti, langit. Yung masama, impyerno. O, gusto nyo ba sa impyerno, kaibigan? Ako, ayaw ko. Bahala na kayo. Nakakatakot ang impyerno. Pinangaral ni Jesus ang impyerno. Dinescribe niya ang impyerno. Anong klaseng lugar yan? Apoy na hindi namamatay. Isipin nyo po. Magluto ka, yung apoy mawawala. Pero yung impyerno, ay, walang katapusan nga po yun. Okay, maliwanag po yung sinabi niya, Panginoong Yesus, ano? Taho ang tinuko niya. Anong meron daw? Pananampalataya. Ang tanong, may pananampalataya ka ba, kaibigan? Ako, meron. Ikaw, meron ba? Kay ikaw na makakasagot niyan. O, sila tanungin natin na. O, Tatay August, Nanay Claring, brother, meron ba kayo pananampalataya? Sagot. Narinig nyo? Dahil Yung sagot nilang yon, alam ng Diyos yun. Bakit? Pag pinag-uusapan ng salita ng Diyos, ang Diyos ay nakikinig. Bakit siya nakikinig? Kasi ibibigay niya yung kanyang blessing pagkatapos. Yan. O kayo naman, mga bata, meron ba kayong pananampalataya? O, kita nyo po, bata pa lang, marunong na sumagot ng upo. Yung anak mo, kaibigan, na marunong ba sumagot ng upo yung anak mo? Pag hindi, turuan nyo na po. Pakainin nyo ng maraming upo. Yung gulay na upo. Sa Kapampangan, upo. Yan, ano? Kaya yung pananampalataya, ingatan po natin. Bakit? Pwede kasing mawala yan. Pwedeng mawala yan. Sabi ko nga po, ang kumukuha ng pananampalataya si Satanas. Ang role ni Satanas sa sabi ni Jesus ay 1 Jes. Pag-ibasa mo, Tatay August, anong trabaho ni Satanas? Ang trabaho ni Satanas, nanakawin yung pananampalataya natin. Pag hindi tayo naghingat, pwedeng kunin ni Satanas yan. Hanggang mamalayan mo na lang ang buhay mo. Anong buhay meron ka? Yung ayaw ng Diyos, ang ginagawa mo na. Mamalayan mo na lang. Bigla ka nagbago. Kaya sabi ng tao, ano ba nangyari sa taong yan? Ba't biglang nagbago? Kasi nga po, si Satanas nga, meron siyang ninakaw sa iyo. Hindi na nakawin ni Satanas yung kayamanan mo, yung ginto mo. Hindi niya po nanakawin yan.
Hindi na kailangan ni Satanas yan. Marami siyang ganyan. Ano? Magandang kayo. Pero meron siyang nanakawin sa'yo. Yung palamat. Yung pananampalataya natin. Ninanakaw yan. Pwedeng manakaw yan. Kung hindi po natin iingatan yan. Pakibasa mo, Tatay Ogos. 1:10. Anong sabi ni Jesus tungkol kay Satanas? Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay makaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Amen. Anong sabi niya? Yung unang paragraph, magnanakaw si Satanas po yan. Naparito ang magnanakaw si Satanas. Anong trabaho? Magnakaw. Still. Baka akala nyo, yung magnanakaw na kung sino-sino, hindi. Mas malupit si Satanas. Hindi niya nanakawin yung cellphone mo, hindi nanakawin yung kayamanan mo. Nanakawin niya pananampalataya mo. Ngayon, tingnan natin yung kay Pablo. Unang Korinto chapter 15, 1-2. Ito na po yung babala. Yung warning ni Apostol Pablo. Kaya sinasabi ko po sa inyo, pag-ingatan nyo po yung inyong pananampalataya. Sa kayamanan, hindi ba pag mayroong kang kayamanan, tinatago mo sa bangko? Yung iba nagpapagawa ng box, bolt box sa bahay. Korinto, 1 Korinto chapter 15 verse 1 and 2. Yung iba naman, nagpapagawa sila ng ukay. Pinasisimento, doon nilalagay yung kayamanan nila para pag masunog ang bahay nila, hindi masusunog yung pera nila, kayamanan nila, kasi nasa ilalim ng lupa. Meron matalino pong talagang tao. Sa bangko naman, pag nanakaw yung bangko, sa bagay, naka-insure dyan. Kanya lang, barya lang ang babayaran ng insurance. Kaya yung iba ginagawa, yung pera nila, sa kanilang tahanan, doon po tinatago. Sipin mo, magdeposito ka ng 1 milyon sa bangko. Pag ang bangko na, bankrupt, hindi 1 milyon na makukuha mo. Konti na lang. Kaya yung iba, ayaw nilang maglagay ng pera sa bangko. Kaya ang ginagawa nila, nagpapahukay at binabahon yung kayamanan nila sa lupa. Para hindi mahukay. Alam nyo saan yun? Yung bahay, kung saan yung kama, sa ilalim ng kama, doon ang butas. Sa pelikula, napanood ko po yun. Pero in realidad, meron din gumagawang ganyan. Eh bakit? Kama yun eh. Ibig sabihin, hinihigaan nila yung kayamanan nila. Okay? Sige po. Yan po yung panguli natin talata na babala ni Apostol Pablo na pwedeng mawala yung ating pananampalataya kung tayo po ay ayan, nakasulat. Babasahin ni Tatay Ogos. Sige, 1 Tatay Ogos. Korinto, kapitulong 15, kalatang 1 and 2. Pag-ibasa niyo po. Mga kapatid, ngayon ipinagpaalaala ko sa inyo ang magandang balita, ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balita yung tinanggap at naging saligan ninyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamagitan nito kung matatag nyo ang pinahawakan ang salitang pinangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ang iyong pananampalataya. Ayan. Sabi ko nga po, kung may kayamanan kayo, tinatago ninyo para wag nanakaw ng magnanakaw. Mas ingatan po natin ang ating pananampalataya. Bakit? Yan ang susi ng ating kaligtasan. Doon sa 18:8 ng Kolosas ay Lucas, di ba sabi ni Jesus, meron ba akong makikitang tao na may pananampalataya? Kaya napakahalaga na po. Salamat Panginoon Diyos sa katotohanan na tinuro mo sa amin na wag po kami magwalang bahala doon sa amin tinanggap na pananampalataya nagmula sa iyo.
sapagkat itong pananampalatayang ito po ang maging susi upang kami po ay makapasok sa iyong kaharian sa langit. Salamat po. I-bless mo po ngayon ang bawat isa na narito sa tahanan ni Tatay Ogos at Nanay Clarita. Kung ano man po yung pangangailangan ng bawat isa, kunan mo po, Panginoon Diyos. Hindi lang po sa material na bagay, higit sa spiritual na kalagayan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Awit naman po kami muli ng Diyos ay pag-ibig. Ito po, diko-diko, para kami nasa eskwela. Awitin po natin ay Diyos ay pag-ibig. 1, 2, 3. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso't kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklo dati, di mapapawi kailan pa man sa pusit diwa. Tayo isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalang tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumako sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalang tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Maraming po salamat na naman, Panginoon Diyos, at binusog mo kami, pinakain mo kami ng aming spiritual food. Walang iba kundi ang iyong salita. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. God is good. All the time. All the time. Amen. So, tapos na po ang aming home Bible study. Yan po, dito sa Barangay 128, Zone 10, District 1, Tondo, Manila. Sa Balot, o permanent housing, o Smoky Mountain. Yan po. Yan, ang susunod ay merienda time. Ang in charge naman sa merienda time, si Nanay Clarita. Hindi lang kami kumain sa spiritual, tapos kakain kami sa physical. Physical food. Yan, merienda po. Ito, donut. Malaking bandihado. Tawagin. Ano yan eh? Kung ano, pupuntahan mo marami, kalahati lang. Donut. Kalahati lang. Ang merienda. Yan, ganda ko yan. Salamat po, Panginoon, sa binigay mong merienda sa amin. Sa oras pang ito. Bless mo po lahat ang aming kakainin. Lilinisin mo po para sa aming katawan physically. Salamat po. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Kaya sa mga laman, hindi yan. Po, yan. Kaya sa mga laman yan.
Ayan ano po, nagmimerienda na po ngayon. Ayan. Sila yun ha. Balito ha. May pa kang kanoa, papasok ka naman ng biyaya. Anak ko. Ayan. Ito ka na. Doon. Ano flavor? Oh, dandan. So kaibigan, ito pong inyong kaibigan kay Jesus. Hanggang dito na lamang po ang ating munting video. Ano? Sana magustuhan nyo. Like and share. Baka ng bago doon. Laki. Mag-subscribe po kayo. Dito po tayo sa permanent housing. O tinatawag nilang Smoky Mountain. God bless us all. Yes.